Magandang araw sa inyo, Popoy at Bettina, at hello na rin sa maraming listeners ng Dear Papa Dudut. Napasulat tapo para ibahagi ang isang kwento hindi lamang mula sa isang tao kundi mula sa apat kwento ng isang tinatawag na pamilya. Nabuko ko itong sulat gamit yung pinagsama-samang kwento ng mga taong involved. Tingin ko kasi dapat ay mapakinggan ninyo ang kwento nila. Panigurado naman marami ang makaka-relate sa sangayon at ko-contract. Ganito kasi yon. May isang pamilya na binubuo ng nanay, tatay at apat nilang mga anak. Panganay sa magkakapakid si Bert. Sinundan naman siya ni Bing. At pangatlo naman sa magkakapakid si Jet at ang bunso ay si Kokoy. Lumaki silang maganda naman ng buhay. Hindi sila mayaman pero natutugunan naman ang lahat ng kanilang pangangailangan. Hanggang sa nasira ang lahat ng maghiwalay ang mga magulang nila. Nasa high school pa lamang si Bert at Bing noon, si Jet at Kokoy naman ay elementarya pa lamang. Iniwan sila ng kanilang ama't samantalang nakahanap naman ng iba ang kanilang nanay. At doon nga nag-umpisang mawala ang maginhawang buhay na ipinangako sa kanila ng kanilang mga magulang. Sa murang edad ay inakuna ni Bert ang papel bilang nanay at katay sa kanyang mga kapatid. Silang apat na magkakapatid lang kasi ang palaging nasa bahay, minsan sa isang linggo lang kung umuwi ang naning nila. Samantalang buwan-buwan naman silang dinadalaw ng katay nila para bigyan ng pangkain. In short, naiwan ang mga minor de edad para alagaan ang asarili nila. Pressure kung pressure. Pero wala naman magagawa si Bert kung di ang gawin ang tungkulin niya tilang panganay. Lalo na at kinalaunan ay namatay ang nanay nila ng dahil sa karamdaman. Samantalang hindi na sila binalikan kahit kailan ng kanilang ama't hanggang sa tumanda na nga silang lahat at nagkaroon na ng sariling mga buhay ay hindi pa rin naaalis kay Bert na gawa ng paraan ang mga pangangailangan ng mga nakababata niyang kapatid. Kalimbawan na lamang ni Jet na 38 years old na pero wala pa ring pereksyon ang buka. Buisit naman siya. Nakahirap tanggalin. Saan na naman nagsusuot ng lalaki niya? Magandang araw ho ng Lot-Lot. Oh, Emong. Andyan ka na pala. Sinong Bert ho? Teka sandali ha. Roberto! Hoy, Roberto! Andito na si Emong! Teka, andyan na. Hoy, Emong. Saan na naman kayo pupunta ngayon? Nakikita mo itong mga nilalabhan ko? Puro bahid ng kalawang. Lasing! Amoy bakal! Amoy sinunog sa goma! Ano bang pinagagagawa nyo, ha? Naninigas na to kamay ko sa kakakusot. Pag wala ho kasing gawaan sa construction, sumasideline ho kami sa talyer ng may-ari din ang pinapasukan namin. Aba, may sideline pang nalalaman tong si Bert parang di naman nadadagdagan yung binibigay sa akin. Hindi rin naman ho kalakihan yung kita. Hindi naman pala eh. Bakit dun pa kayo pumupunta? Yun lang po kasi yung may opening pa. Oh, Emong, tara na. Hoy, lalaki! Pwede bang ingat-ingatan mo naman yung damit mo? Sinasadya mo atang magpagulong-gulong sa grasa eh. Tignan mo nga tong mga kamay ko. Naluluto na sa sabon sa hirap labhan ng mga damit mo. Pasensya ka na, Lot, ha. Madugo kasi yung trabaho. Hindi pwedeng maarte. Pwes mag-brief ka na lang! Hindi lang damit mo ang nilalabhan ko, ha? Halos buong barangay ata sineserbisyuhan ko. Hirap na nga ako maglabandera, dagdag ka pa. Tapos pa sideline ka pa, pero hindi naman nakakarating sa akin sina-sideline mo. Asa na yung mga kinita mo dyan sa sideline mo na yan, ha? Lot, di naman araw-araw yung sa talyer eh. Tsaka maliit lang yung bayad doon na... Aba. Parang palusot ata yung lumalabas sa bibig mo, ah. Hoy, Roberto! Huwag mo sabihin may pinagagamitan kang iba. Umamin ka. Wala akong pinagagamitang iba, no? Alam ko na. Siguro may babae ka, ano? Lot, paalis na kami ni Emong eh. Papasok na kami sa trabaho, oh. Ngayon ka pa magagaganyan. Please lang mahiya ka naman kay Emong, oh. Bakit ako mahihiya kay Emong? Ibang tao ba yan? Bata pa lang kilala ko na yan. 'Di ba, Emong? Katsukrayan ko nga yung nanay mo, 'di ba? Tsaka yung tatay mong inutil.
Ah, opo. O tama na, Bert. Eh, ang lagay, baka ikaw ang may nakakahiyang ginagawa. Naku po, Diyos ko ka naman talaga oh. Lot, mabuti pa. Itigil mo muna yung labada mo. Pumasok ka muna sa bahay at magkape. Kumain ka na rin ng pandesal at may itlog na ako niluto doon. Dali na. Masyado kang aburido kaya aga-aga. Alam mo, gutom lang yan. Kung ano tuloy halusinasyon yung pumapasok dyan sa utak mo. Eh kung hindi kasi sandamakmak tong labahin ko, di sana pagising sa umaga, pakape-kape na lang ako. Eh kaso... Nako! Emong, anong oras ba? Ano na, malilate na tayo niya kay Bossing. Halika na, lumakad na tayo. Sige po. Sigurado ka no? Oo na. Dali na, sipat na tayo. Hoy! Nagsasalita pa ako! Hoy! Bert! Wisit ka! Nung, para malabo ata makasakay tayo ng bus Punuan lahat. Patusin na kaya natin yung tatlong sakay. Ay. Sige, antay tayo ng 2 bus pa. Kapag wala, maglongkat na tayo ng biyahe. Sige po. Ay, nga pala. Sensya na Emong ha. O di ba nakakakumo yung bunganga ng asawa ko? Okay lang nung Bert. Sanay na ho ako. 2 bahay lang ho yung pagkita natin pero parang katabi ko lang ho kayo. Alam na rin po ata ng mga kapitbahay natin kapag nag-aalburuto na silang lotlog. Di bale, pera lang katapat mo. Makakakubra naman tayo mamaya kay boss. Koyang! Sino to? Jet? Koyang! Oh, Jet. Bakit ka nandito? Saan ka pupunta? Sa inyo sana, Koyang. Sa amin? Buti naabutan kita. Papasok na sana kami nitong si Emong Hey Jet! Uy, Emong, musta na? Koyang, ano kasi... May problema kasi ako Problema? O ano yun? Baka pwedeng makahiram sa'yo. Ulit. Ano? Hihiram ka ulit? Teka, kakahiram mo lang, di ba? Sabi mo may utang kang kailangan bayaran. O ano na nangyari doon? Ano kasi, Koyang Okay na yun. Wala na yun. Ano to ngayon? Ano to, iba to, meron kasing ina-apply ang agency. Alam mo na, pa-abroad, hinihingan ako ng pambayad Hindi daw maayos yung papel ko kapag di ako nakabayad. Naku po, Jet naman. Kuya, sayang to. Magandang oportunidad to. Ayaw mo yun, makakatrabaho na ako sa ibang bansa. Akala ko ba may trabaho ka na sa Maynila? Meron. Pero, maliit lang yung sahod ng salesman Saan ba napupunta yung sahod mo? Wala ka namang pamilya. May anak ako. Bakit? Nagbibigay ka na ng sustento sa anak mo? Kailan pa? Kuya, sisermonan mo talaga ako dito. Kaya dami-daming tao Sino ba nagpunta-punta dito? Kuya, papautangin mo ba ako o hindi? Sa'yo nakasalala yung kinabukasan ko. Kapag hindi ako nakabayad sa agency, wala na. Kinumsensya mo pa ako. Nagsasabi lang ako ng totoo. Wala naman akong ibang malalapitan Kapag may mga ganitong problema, sino ba yung dapat na una kong puntahan? Ibang tao ba? Siyempre, pamilya muna. Yung atibing mo? Alam mo namang allergic sa akin yun. Tuwing dadalawin ko, malayo pa lang parang pinagtitiril na ako ng itim na kandila. Masisisi mo ba ate mo? Pupunta ka lang doon para manghingi lang din ng pera. Kuyang, sayang yung oras magdesisyon ka na. Parang ngayon pa lang alam ko na kung may patutunguhan pa ako o wala na. Diyan talaga Pang timing ka palagi pumicture Isip na, Kuyang. Magkano ba? 20,000 lahat. 20? 20,000? Nako, wala akong 20,000. Kahit magkano lang. 10 o kaya, sige kahit 5 na lang. Ambag lang, Kuyang. Emong, anong oras na? 7:30 po. May oras pa ba tayo? Kayo po, alas 9 pa naman po yung bukas ng talyer. Baka matraffic tayo Kuyang. Sige na. Oo na.
Oh, napabalik ka. Anong nakalimutan mo? Magdadala pala ako ng extra t-shirt. Ah, ganon? Sige. Itong lalaking to. Kanina pa lumayas sabay babalik para lang sa t-shirt. Tss. Oh, bakit andun sa gilid si Emong? Hoy, Emong! Pa? Anong ginagawa mo dyan sa halamanan ni Kapitan? Mukha kang holdapper. Wala po. Ha? Teka, parang may kasama si Emong. Sino yon? Lalaki? Teka, aba anak ng tupa! Si Jethro yun ah! Lintik ng mangungutang na naman ang hinayupak na yon. Hoy! Jethro! Kala mo hindi kita nakikita? Halika dito! Asa na yung utang mo? Halika dito! Huhut-hut ka na naman sa asawa ko, Judas ka! Huwag kang tatakbo! Animal! Lot! Ano bang ginagawa mo? Nakakahiya sa mga kapitbahay? Isa ka pa? Aray, ba't mo ako sinapak? Isa ka rin tarantado eh! Pautang ka ng pautang dyan sa kapatid mong inutil! Akala mo naman napakayaman mo! Pala mo ning baboy na nga yung bunso nyo! Aray, Nagpapauto ka dyan sa jetrong yan? Bobo! Lot, umayos ka! Kitang-kita ka naman ang kapitbahay, oh! Huwag mo nga akong pigilan! Papakandahirap ko kakalaba, tapos ikaw nagtatapon ng pera? Tama na sabi! Lumayas ka sa harap ko! Aray! Layas! Lumayas ka kung ayaw mong ipasok sa puwet mo itong mga bareta! Layas! Magsama kayo ng kapatid mo, mga buwiset! Popoy at Batina, nabigyan ko na kayo ng idea kung ano ang ugali ni Bert. Ngayon naman ay isa-isahin natin ang mga kapatid niya. Punahin natin si Jet o si Jethro. Si Jet yung tipong lumaki sa kalsada. Nung mga bata pa sila, palagi siya nga sa labas kasama ang kung sino-sino at gumagawa ng kung ano-anong mga kalokohan. Lalo na nung naghiwalay na ang mga magulang dila ay mas nagkaroon siya ng kalayaang gumalagala. Iba-iba ang naging barkada ni Jet depende sa trip niya sa buhay. Pero bata pa lang ay nahilig ng gumawa ng pera si Jet. Dahil naghirap nga sila, nag-isip na lamang siya ng paraan para madagdagan ang baon niya araw-araw. Nandyan yung makikipagpustahan sa mga laro, mga pa-basketball man yan, bilyar o kahit mga simpleng larong kanto lang, minsan magpapabayad para gumawa ng mga pabor. Nangyantin yung mga magbebenta siya ng kung ano-anong at nang mag-college ay namulat ng si Jet sa mundo ng pagsusugal. At hindi na nga naalis ang sugal sa buhay nitong si Jet. Hindi na siya nakatapos pa ang kolehiyo. Sa halip ay pinagduunan na lamang niya ang kumita ng pera sa pag-racket-racket o kaya ay sa ano pa nga ba pagsusugal. Sinubukan ni Bert na turuan si Jet kung ano ang dapat niyang gawin para mas gumanda naman ang buhay niya. Pero Popo ay titina. Hindi mo matuturuan ang isang taong ayaw na matuto. Mayabang kasi si Jet, masyadong pilip sa sarili pero wala ding ibang inisip kundi ang sarili niya. Katunayan niya na pagtungtong ng edad 20, si Jet ang pinakaunang umalis sa bahay nila para mamuhay magsa. Ngayon na papunta na siya sa edad 40 ay hindi pa rin stable ang buhay niya. Wala pa rin siyang sariling pamilya at wala pa rin siyang naipundar kundi mga kabilaang utang lalo na sa kuyang niyang si Bert. Bukod kay Jet ay hindi any Bert ang nag-iisang babae sa kanila na si Bing. Pangalawa man si Bing sa magkakapatid ay parang siya ang bunso. Kumbaga siya ang spoiled brat sa pamilya dahil pinagdibigyan ng lahat ng gusto niya. Sanay si Bing sa espesyal na padrato. Sanay siyang palaging inuuna at minibigyan halaga. Kaya naman nang makahanap si Bing ng taong kaya magbigay sa kanya ng lahat ng gustuhin niya, ay hindi na siya nagatubiling sumama rito at bumuok ng sariling pamilya.
Kaya taliwas kina Bert at Jet mas nakaluluwag-luwag sa buhay si Bing. Bing! Bing! Bing, kuya mo to! Bing! Koyang, baka wala naman si ate. Andyan yan. Nakabukas yung electric fan eh. Ha? Saan? Paano mo nakita? Sa bintana malamang. Ayun oh, nakahawi yung kortina. Kaya nandyan yan. Ay, oo nga no. Bakit tayo pagbuksan? Bing! Bing, kuya Bird mo to! Ewan ko nga rin eh. Lalo tuloy ako nagdududa. Ako kaya tumawag? Wag na. Lalo lang magtatago yun. Alam mo naman pulgas ang tingin sa'yo ng ate mo eh. Ay, oo nga pala. Bing! Alam ko nandiyan ka. Bakit ba ayaw mo buksan yung pinto? Bakit di ka nagpapakita sa amin, ha? May problema ba, Bing? Bing, nasan yung asawa mo? Bing, yung anak mo, nandiyan ba? Bing! Koyang, baka tostado na tayo bago pa tayo pagbuksan ng pinto ni ate. Mamaya na lang kaya pag bumaba na yung araw. Tambay muna tayo sa tindahan. Hapdi na ng balat ko eh. Oh, kailan ka pa nag-imaarte? Ala sige, ikaw sumilong ka. Ako na dito. Kasama pa ako sa'yo, wala ka rin palang silbi. Ito naman. Bing! Alam mong kaya ko sirahin tong pintuan nyo. May dala ako mga gamit ko, baka akala mo. Sige ka. Babaklasin ko to at bahala ka magbalik. Kaya kung ayaw mo ng sakit ng ulo, buksan mo na to. O gusto mo, idamay ko pa yung bintana nyo. Bing, seryoso ako, kilala mo ako. Ang init-init dito sa labas, oh. Mauubos na pasensya ko. Bakit ba kuya? Ano bang kailangan mo? Oh, buti naman buhay ka pa. Oo, buhay pa ako. Okay na. Umalis ka na. Ano bang problema, Bing? Alam mo, kaduda-duda yung kilos mo, ha? Wala. Ilapit mo yung noo mo. May pangtiyaga ba ng lagnat? Kuya, ano ba? Wala nga. Ang kulit naman eh. Ayaw mong i-check it, ha? O sige, ha? Halika rito sa ospital, ha? Bitawan mo May nga clinic ako, ba dito? kuya. Nakakairita na kayo. Nananahimik ako dito, sabay... aray! O bakit? La, anyari te? May masakit sa braso mo? Pilay ka? Kuya, utang na loob. Umalis na kayo. Patingin nga ng braso mo. Wala lang to. Oo na, sige na. Feeling ko lalagnatin ako. Pero kaya ko na sarili ko. Patingin sabi. Aray! Kuya, masakit na nga. Hinila mo pa braso ni ate. Itaas mo yung manggas ng damit mo. Kuya, wala lang to. Itaas mo! Itaas mo o ako miso gagawa. Patingin ng braso mo. Oh, ayan. Hala, ate ano yan? Ano yan, pasa o paso? Gawa to ng asawa mo. Ha? Nasaan siya? Asan yung demonyong yan? Kasalanan ko naman eh. Ano namang kasalanan mo para magawa niya sa iyan? Sabi ka nga ng totoo. Pag nagsabi ka ng totoo, wala akong gagawin sa asawa mo. Pero kapag pinagtakpan mo siya, alam mo kung anong kaya kong gawin. Kaya dali na, magsalita ka. Ganun lang talaga siya kapag lasing. Lasing daw. Kung hindi naman ako nagbubunga nga, hindi naman siya. Nasaan siya? Kuya, Tinatanong ko lang. nasa trabaho. Nasaan yung anak mo? Nasa biyanan ko. Sige. Sasama ka sa amin. Kuya, hindi pwede. Jet, hanap ka nga ng bag dyan. Maleta o kahit anong supot. Basta maghanap ka, ha? Ilagay mo yung mga damit ng ate mo. Utang na loob, kuya. Hindi ako pwedeng umalis. Mas lalo kaming magugulo pag lumayas ako. Ano? Aantayin mong maging lantang gulay ka na lang? Kuya, problema namin to. Problema naming mag-asawa to. Huwag ka nang makialam. Kapag namatay ka, kaninong problema yon? Sa inyong dalawa lang? Sa tingin mo appendix lang kami pag nasa kabaong ka na? Hindi ako mapapatay ni Kevin. Sa ginagawa niya sa'yo, malapit-lapit na. Mag-asawa kami, kuya. Hindi ko siya pwedeng iwan. At bakit hindi?
Magkadikit ba bituka nyo, ha? Kuya, utang na loob. Huwag na kasi kayo makialam. Pinapalaki niyo lang yung problema eh. Hindi kayo makakatulong para maging maayos kami. At sino ba may sabing tutulong kami? Kung ganyan lang din naman yung nangyayari sa'yo sa pagsasama nyo, aba, mas mabuting sirain na natin yan. Kuya naman eh. Bing, huwag kang matakot. Huwag! Kapatid mo kami. Kaya ka namin protektahan. Paanong anak ko? Sige nga. Pag umalis ako dito, baka hindi na ibalik sa akin ang biyanan ko yung anak ko. O pues, pintuan ng biyanan mo ang sisirain ko. Isasama ko na rin yung pagmumukha ng asawa mo. Kuya, nagmamakaawa ako. Hayaan mo na ako, kuya. Alam mo, Bing, makinig ka sa akin. Ako nagpalaki sa'yo. Kahit kailan hindi kita pinagbuhatan ng kamay, ni isa sa mga kapatid mong lalaki, hindi ka nagawang saktan. Tapos itong Kevin na to, bababuyin ka lang? Magtiwala ka sa akin, Bing. Akong bahala sa'yo at sa pamangkin ko. Dahil hindi kami tutungangan lang dito ni Jet at haantaing malumpukan ng Kevin na yun bago kami kumilos. Mga nakakalimutan mo, bago ka naging asawa ng demonyong yun, una kang naging kapatid namin. Mas nakakaluwag ang buhay ni Bing kumpara sa mga kapatid niya dahil may pera ang kinakasama niya. Pero hanggang dun lang yon, Popoy at Petina. Ang totoo niyan, habit si Bing ng isang negosyanteng itago na lang natin sa pangalang Kevin. Mas matanda kay Bing ng 10 taon si Kevin at mayroon silang isang anak. Mapagbigay si Kevin pagdating sa pera at materyal ng pagay. Huwag mo lang siyang pagbabawalan gawin ang mga gusto niya, lalo na ang pag-inom ng alak dahil hindi mo gustuhing makaaway siya. Gaya na lang ng nangarik ay Bing, palaging napagbubuhatan ng kamay ni Kevin sa tuwing nag-aaway sila. Pero nakakatawa nito, si Bing yung tipo ng taon kaya ang tisin ang sampal o suntok ng kinakasama niya. Huwag lang mawala ang tinatawag niyang nakaaangat na pamumuhay na meron siya. Hindi niya gustong tumira sa maliit na bahay gaya ng Kuya Bird niya. At along hindi niya gusto na magbaka sakali sa pautang-utang gaya naman ng kapatid niyang si Jet. Sa lahat ng bagay na pwede ang pahalagahan ni Bing, pride niya ang nasa pinakataas ng listahan, yun niya lang dumating na. Sa puntong sapilitan na siyang kinuha ni Kuya Bird sa poder ng kinakasama niya. Ang anak naman ni Bing ay kinuhan ng nani ni Kevin. Pumayag naman si Bing dahil wala naman siyang sapat na pera para buhayin silang mag-inat. Bing, nagpapasalamat ako sa pagpresenta mong magluto ng hapunan. Pero hindi mo naman sinabing gagamitin mo pala yung laman ng ref namin. Itong mga isdang prinito mo, bala ko sanang ipaksiw to bukas. Mas matagal kasi ang paksiw. Aba, buti na lang pala at prinito ko na ngayon. Dahil pag nagkataon, paksiw na naman yung ulam natin ng ilang araw, ganon? Aba, mabuting mga muy suka kaysa sa walang makain. Sana next time kung magbo-volunteer kang magluto, sana ikaw na rin ang bumili ng pangsahog, ha? Sorry, Ate Lotlot, ha? Nagmamagandang loob lang naman ako. Ay, hindi. Okay lang, Bing.
Nagpapasalamat ako sa pagmamagandang loob mo. Ang sinasabi ko lang sana next time, medyo laliman mo pa. I-extend mo pa ng konti gaya ng kusang pamamalengke. Pero salamat. Salamat talaga sa pagprito ng isda. Oo, ano yan? Away na naman? Ay, hindi, Bert. Nagmagandang loob nga yung kapatid mong gamitin yung mga laman ng ref natin. Ikaw naman, Ate Lutlot. Wala namang masyadong laman yung ref nyo. Ay nako, mabuti pa kumain na lang tayo. Nagugutom na ako at pagod ako galing construction. Mabuti pa nga. O, umupo ka na, Bert. Oh, kutsara tinidoro. Ay salamat. Papod nga ng kanin, Bing. Oh, kuya. Sausawan mo, Bert. Suka? Oo. O, ito. Akin na ba sa mulot? Lalagyan ko ng tubig. O, ayan. Sige, teka. Ako nga rin, kuya, pahinging tubig. Kokoy? Kokoy? Uy, basta. Ito ka na pala, ate. Aba, himala. Lot. Buti naisipan mo ring umuwi. Wala ka ng pera? Kokoy, kumain ka na ba? Halika na dito, oh. Sakto-sakto uwi mo. Kain na. Gege. Totoo palang chismis. Dito ka nakatira pero para kang kabuti. Halos kalahating buwan na akong nandito pero ngayon lang kita nakita, Koy. Parang ito ang pinakamatagal mong hindi ka umuwi, Koy. Dati kada linggo umuwi ka naman. Oh, kumusta naman, Koy? Saan ka napunta? Dyan lang. Ay, buti nakauwi ka na. Ano mga ginawa mo? Ay, nga pala, pinuntahan mo ba yung sinasabi ko sa yung part-time? Bukas, kuya. Bukas. Sige. Okay ka lang, Koy? May masakit ba? Kanina ka pa singhot ng singhot. Mabuti pa kumain na tayo. Bing, kain na. Nagtatanong lang. Mamaya na kwentuhan. Lumalamig yung pagkain. Kote, ba't ka nandito? Kalahating buwan na ka mo? Hay, nako, mahabang kwento. Umpisa ka muna. Magbibigay ng pera sa adik? Ano nga may pambibili ko ng libro yun, ha? Yan naman pala yung tingin mo sa pagtulong ko sa'yo eh. Ditigil na natin tong kalokohang to. Mag-empake ka na at lumayas. Hindi kita kailangan dito. Wala kang utang na loob. Ang hirap sa'yo. Tutulong ka na nga, pero pinaparamdam mo doon sa tinutulungan mo na ang laki niyang pabigat. Tama ba? Ha? Gustong gusto mo talagang sagarin yung pasensya ko, no? Sa bagay, tama ka naman. Sige, tama ka na. Inamin ko na. Sino nga naman kasi mag-enjoy tumulong sa taong ayaw tulungan yung sarili? Sige nga. Yung paulit-ulit mo nang sinusubukan hilahin pataas, pero mas gusto talagang tumambay sa ibaba. Aba, mabigat talaga. Nakakasama talaga ng loob mag-aksaya ng panahon at ng pera. O yan, masaya ka na. Inamin ko na. Sus, kita mo na? O tapos ano? Kinaganda ba ng buhay mo yung pag-amin kong oo? Isa kang malaking pabigat sa buhay ko? Hindi. O hindi pala eh. Anong punto mo? Sige nga. Pero dahil nagkakaalaman na, pwede ka nang tumigil sa pagpapanggap mo na akala mo kung sino kang busila kang puso. Magpakatotoo ka na. Di mo kailangang mapilitang gumawa ng mga bagay masabi lang na isa kang ulirang kapatid. O ano, okay ka na? Sabi, oo naman. Okay na okay. Kasi sa wakas pinakita mo rin yung tunay mong kulay. Bata pala, ganyan ka na eh. Gagawin mo lang isang bagay kasi sinabi ni nanay o kaya sinabi ni tatay pero hindi dahil gusto mo talaga. Kung tapos ka na, baka pwedeng lumayas-layas ka na sa bahay ko. Ito na, aalis na. Baka pwedeng kunin ko muna yung mga gamit ko, no? Nakakahiya naman. Baka masabihan din pabigat yung mga brief ko tsaka mga t-shirt na butas. Dalian mo na! Oh, easy, okay? Easy lang. Kaya ikaw, Tibing, mag-isip-isip ka rin. Di ka espesyal, uy. Kung anong tingin sa akin yan, ganun din sa'yo. Hindi naman ako drogista, no? Tanong, may ambag ka ba? Naku! Patay tayo dyan!
Opoy at Bettina, yan ang bunsoong si Kokoy. Isang adik. Nakatira pa rin siya sa poder ni Bert na sa mahigit 30 anyos na siya ngayon. Sa kanilang apat si Kokoy ang halos hindi na matandaan ang mga magulang nila. Sobrang bata pa kasi ni Kokoy nang iwanan sila. In short, lumaki siyang walang magulang. At sa totoo lang wala siyang naging ka-close sa mga kapatid niya. Sinabing at Jet ay may mga sariling mundo, habang si Bert naman ay masyadong malayong agwat kay Kokoy para magkatugma sila ng pag-iisip. Kaya simula pagkabata ay never niyang nakausap at nakilala ng maigi ang mga kapatid niya. Ang alam lang niya ay magkakapatid sila at magkakasama sa bahay. Masasabi natin loner itong si Kokoy at nadala rin niya yon hanggang sa pagtanda niya. Gaya ng mga kapatid niya, gumawa rin siya ng sariling iyong mundo. Nakatapos ng vocational tour si Kokoy pero sa kasamaang palad ay ibang landas ang ginusto niyang tahakin. Hindi naman siya masamang tao. Wala naman siyang nasasaktan. Wala siyang ginagawang masama maliban na lang sa hindi pagkakaroon ng matinong trabaho at ang pagka-addict na sa droga. Hindi alam ni Bird kung papano at kailan nagumpisang gumamit si Kokoy. Ang totoo niyan, wala nang kaalam-alam si Bird angkol kay Kokoy. At aminado si Bird na madalas ay mas gusto niyang wala na lamang sa bahay nila si Kokoy. Dahil wala namang ambag bukod sa pagiging palamuni. Madaming responsibilidad si Bird, kaya tanggat maaari ay gusto niyang bawasan ang mga isipin niya dahil ang totoo, hindi lahat ang tumutulong ay gusto ang ginagawa nila. Marami dyan ang napipilitan dahil kailangan, napipilitan dahil kaibigan, napipilitan dahil kapatid. Napipilitan dahil ayaw magmukhang masama. Uulitin ko, iyan ang totoo. Sa kabilang banda, kung sino pa ang tinutulungan, siya pa ang mega ng mega magalit. Kung sino pa ang nangailangan ay siya pa ang hindi makontento. At kung sino pa ang walang ambag ay siya pa ang humihingit ng sobra-sobra. Kokoy at Itina. Welcome sa isang tipikal na pamilyang Pilipino. Hindi naman sa tayong Pinoy lang ang may ganitong klaseng pamilya. Ang aking lang ay magpakatoto tayo. May mga pamilya talagang pinagpala sa sakit ng ulo, sa pabigat. Yung pamilyang may direksyon naman ang buhay, baku-baku nga lang ang daan adtod-adtad ng kaliwa at kanad ang direksyon. Dear M, O, R, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M, O, R, ang baga. Kokoy at Itina. Pagkatapos ng komprontasyon sa pagitan ni Bird ang Kokoy, ay tuluyan ang umalis si Kokoy at hindi na nagparamdam pa. Si Bing naman ay nanatili sa bahay ni Bird kasama ang pamilya niya. Wala naman kasi siyang ibang mapupuntahan pa. Samantalang si Jet ay hindi nakikitira kina Bird. Pero tumatanggap pa rin ng kaunting pera mula sa kuya niya. Sumatotal tila 2 ang pamilyang cargo na buhayin ni Bird. Bilang isang construction worker at bilang isang mekaniko, alam na alam ni Bird na hindi sasapat ang ita niya. Kaya minabuti niyang kumuha ng isa pang sideline. Umiram siya ng motor sa bus niya sa talyer at nag-sideline bilang delivery boy. Nung una kahit papano ay higit sa sapat ang nakukuhan ni Bird. Sa kasamaang palad ay naaksidente siya habang nagmomotor. Bukod sa balibaling buto ay napuruhan sa ulo si Bird. Dahilan para mabaltado ang kalahati ng katawan niya.
Sa pagkakatawang ito, Kokoy at Petina ay maraming magsasabing malas si Bird. Mas malas ang mga taong sa kanya lang nakaasa. O Jet, andito ka na pala. Ba't ang tagal mong dumating? Traffic eh. Sus! Oh, asan si Ate Lotlot? Bumili lang ng tinapay. Si Kuya gumising na ba? Ewan ko lang. Kalahating oras pa lang ako nandito eh. Hay, hanggang kailan pa daw si Kuya dito sa ospital? Eh, ang huli kong balita, pwede na raw ma-discharge kung kaya naman daw sa bahay magpahinga. Eh, higaan lang naman, tsaka matinding mga gamot ang kailangan ni Kuya. Eh di kailangan bantayan ng maigi si Kuya niyan. Hindi siya makakalakad saka tinamaan din yung mata niya, ano? Eh, oo. Teka, bakit ako tinatanong mo? Dapat mas may alam ka, di ba? Si Ate Lotlot ang nandito para magbantay. Ako nasa bahay, binabantayan yung mga bata. Eh as if naman babalitaan ako ni Ate Lot. Ah, oo nga pala, no. Ay, o ano nang gagawin natin ngayon? Anong gagawin natin? Paano tong si Kuya? Paano natin babayaran tong ospital? Eh, hayaan mo na asawa niya mamroblema. Yun na yun? Tingin mo ba kaya ni Ate Lotlot yung mga gastusin dito? Eh parang kailangan pa yatang operahan ng binti ni Kuya eh. Eh, anong gusto mong gawin natin? Mag-ambagan? May pera ka? May pera ako? Sa bagay. Kaya nga may asawa si Kuya eh. Para may mamroblema para sa kanya. Di nga tayo magkanda o gaga sa kakahagilap ng pera para sa mga sarili natin eh. Eh kung binabayaran mo kaya mga utang mo sa kuya mo? Ote, nandiyan ka na pala. Magandang araw po. Uy, Emong, musta? Okay lang po. May dala po pala akong pagkain galing po sa mga katrabaho namin ni Nong Bert sa talyer. Emong, pakilagay na lang dyan sa lamesa sa gilid. Sige po. Tsaka... Nang Lot. Ito po pala oh. O ano tong sobrang to? Galing din po sa talyer. Pasensya na ho, yan lang ho yung kinaya nilang mabuo. Naku, salamat Emong. Napakalaking tulong nito. Yun! Yun na lang ang gawin natin. Tawagan naman natin yung mga katrabaho nyo Emong sa construction. Ang dami nun. Pati boss nyo. Big time yun, di ba? Ano ba naman yung tumulong siya sa empleyado niya, di ba? Huwag mo nga ibahin yung usapan, Jet. Anong sinabi ko kanina? Bayaran mo yung mga utang mo sa kuya mo. Imbis na sa iba ka magturo, bakit hindi mo umpisahan sa sarili mo? Mas makakatulong ka sa ganung paraan. Ate Lot, alam mo namang may pinaglalaanan na ako ng mga inutang ko kay kuya. Na wala namang pinatunguhan. Halata namang walang-wala ako, di ba? Aba, malay ko. Malay ko kung gipit ka o gipit-gipitan ka lang. Teka nga Ate Lotlot, bakit ba pinag-iinitan mo si Jet ha? Anong gusto mo, ikaw? Isa ka rin eh. Anong isa rin ako? O sige ano? Ano na namang nagbabagang balita mo tungkol sa akin? Ano pa bang ibabalita ako sa'yo eh? Alam ko na lahat. Kinuha ka lang panandalian ng kuya mo sa poder ng asawa mong abusado. Pero parang wala ka ng balak umalis sa bahay namin. Hindi mo na yata naisip na nakakahiya naman, isang pamilya na sila doon tapos nakikisiksik pa ako. Ate Lot, sino bang may sabing ayokong umalis? Yang si kuya lang naman ang nagpupumilit na dun muna ako sa inyo bilang wala pa akong trabaho, wala pa akong kahit ano. Paano ka makakapagtrabaho? Hindi ka naman naghahanap. Paano mo nasabi? Eh bakit wala pa rin hanggang ngayon? Sige nga. Ay, feeling mo madaling maghanap? Sa bagay, sa tanang buhay mo, hindi mo naman na-try maghanap ng trabaho. Ano bang alam mo bukod sa paglalaba? Lakas naman ang loob mong mangmata. Eh sa ating dalawa ako yung kumikita kahit papaano. O yun naman pala eh. Kumikita ka naman pala. Bakit hinahanapan mo pa kami ng pera? Eh mukha namang kayang-kaya mong bayaran yung bills dito ni kuya sa ospital. Pwede sana kaso yung mga naipon ko napunta kong di nasa mga bulsa nyo, nasa tiyan nyo na. Ate. O papapap! Huwag mo sabihing hindi totoo yon. Alam mong hindi kaya ng kuya nyo sustentuhan ang sarili niyang pamilya at 3 pang bunganga na siya lang mag-isa. Lahat ng mga kinain mo simula pumasok ka sa pamamahay ko, eh ako ang Nanunumbat ka talaga, ate? Bakit hindi? Masarap manumbat sa taong hindi marunong magpasalamat. Paano ka naman magpapasalamat kung isusupalpal din pala sa'yo yung mga tulong na binigay sa'yo kuno? Eh sa araw-araw na lang ate, puro reklamo ka eh. Konting kibot ko lang, puro ka dabog dito, dabog dyan. Oo nga eh. Sama kasi ng loob ko. Ewan ko ba dito sa lalaking to? Ang tatanda na ng mga kapatid, hinahayaan pa rin niyang umasa sa kanya.
Akala mo kung sinong mayamang nagtatapon ng pera. Ang tawag doon, Lot-Lot, pamilya. Buwisit na pamilya yan. Isang sugalero, isang kabit, isang durugista. Aba, ang saya ng pamilya niyo ah. Ano yan, circus? Paki mo. At paki mo rin kung nagmamalasakit si Kuya Bert sa amin. Malasakit o pasakit? Kapatid kami ni Kuya Bert. Kahit anong dada mo dyan, hindi magbabago yon. Hindi ka siguro mahal ng pamilya mo kaya inggitera ka sa pamilya namin. Hoy, simula nang ikasal kami na ang pamilya ni Robert. Ay, teka lang ha, awat muna ha. Hindi lang tayo ang may pasyente dito sa ward. Medyo nakakaistorbo na yata tayo sa ibang pasyente. Tuloy nyo na lang yan sa bahay. Hindi na, wala ng part 2 na magaganap. Dahil hindi na ako uuwi sa bahay nila. Sa bahay nilang kala mo pagkalaki-laki. Ayan ate Lot-Lot ha, masaya ka na? Aalis na ako sa mansyon. Wala nang makikihati sa pagkain nyo, sa kuryente, sa tubig, ultimo sa sabon at shampoo. Ayan, iyong-iyo na. Aba, salamat Bing. May mapupuntahan ka naman pala, hindi mo sinabi. Sinasabi mo dyan? Kanina atat na atat kang palayasin ako, tapos ngayon kinakabahan ka, no? Kaya mo yan, ate Lot-Lot. Ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Simula nang ikasal kayo, kayo na ang pamilya. At kaming mga kapatid ko, saling pusa na lang sa buhay ninyo. Poboy at Bettina, sa pagkakatawang ito ay oras na para mas kilalanin ang asawa ni Perk na si Lot-Lot. Sa umpisa pa lamang ng storya ay alam nyo ng isa siyang bongangyerang asawa, reclamator, at hindi na ubusan ng ipupukol sa mga kapatid ni Perk. Pero kahit pa nga ganoon ay hindi siya yung tipo ng asawang nakatunganga lang, tinutulungan niya. Jane, pasensya ka na ha. Kita mo namang hindi pa kami makabawi. Lot, lahat naman tayo hindi makabawi eh. Ang problema, hindi ako makabawi kasi hindi nagbabayad yung mga nangungutang sa akin. Isa ka na doon. Nagtiwala ako sa'yo kasi magkaibigan yung mga asawa natin. Paano na yan? Jane, ikaw na rin ang nagsabi. Magkaibigan yung mga asawa natin. Kaya baka naman makahingi ng konting palugit pa. Palugit pa? Parang wala ka naman ata talagang pambayad eh. Hindi, Jane. Ngayon lang kasi hindi pa magaling yung asawa ko. Lot, nabaldado na yung asawa mo. Hindi nagagaling yan. Magbenta ka na lang ng kidney o kaya katawan mo. Gawa mo ng paraan. Ano ka mo? Lot, walang mangyayari sa palabalaba at pagkutkot mo ng kuko ng ibang tao. Mag-isip-isip ka pa, dapat yung utak desperada. Jane, hindi pa ba ako mukhang desperada? Hindi pa. Kapag natuto ka magbenta ng di dapat ibenta, yon masasabi kong desperada ka na. Okay, alis na ako. Babalik ako sa linggo ha, ihanda mo yung pambayad mo o magtago ka kung saan ka pwede magtago. Eliza, ha? Mag-magic ako ng pera? Walang trabaho ang tatay mo. Ako na lang ang kumikilos dito. Huwag ka na lang kaya mag-aral. Tumigil ka na sa pag-aaral. Nay, wag nay. Tapos ngayon, aayaw-ayaw ka. Pumasok ka. Pag hindi ka pumasok, kakalbuhin kita, makikita mo. Magbihis ka na. Opo. Dalian mo! Lot! Ay, eto na naman po tayo. Lot! O ano? Sandali! Lot! Andyan na! O ano ba yon? Kahit ka, Ano? Lot. Ha? Kahit ka. Bert, ayusin mo. Hindi kita naintindihan eh. Bakit, Lot? Bakit ba iniiba-iba mo yung sinasabi mo? Bakit, Lot? Bert, ayusin mo. Anong kailangan mo? Nagugutom ka ba?
Nauuhaw? Bakit, Kailangan mong magbanyo? bakit, Bert, ano ba? Paiba-iba ka na sinasabi eh. Ano ba, ha? Ano bang gusto mo? Ano namang gusto mo? Hindi mo ba nakikita? Ang dami-dami kong kailangan gawin. Na hindi na nga ako makaligo ng maayos eh. Yung inutangan nating kaibigan mo, dumaan na naman kanina. Nakipagtalo na naman ako. Bukas ano na namang sasabihin ko? Bert, pagod na ako. Pagod na ako. Bakit umiyak? Bert, pwede kayang iwan na kita. Bert, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya, Bert. Susuko na yung katawan ko. Ang sakit. Sakit na ng katawan ko. Yung utak ko parang sasabog na. Parang konti na lang mababaliw na ako, Bert. Konti na lang. Yung mga bata hindi na kumakain ng maayos, Bert. Ang payat-payat na nila. Kaya, Bert, pwede kayang iwan na kita. Gusto ko lang magpahinga. Gusto ko lang patulog ng mahaba. Alam mo yun, kasi mababali na ako kakabuhat sa'yo. Mababali na ako kakabuhat sa pamilyang to. Pasensya ka na, Bert, ha? Kailangan kong mamili. Ikaw o kaming mga anak mo. Mamamatay kami dito, Bert. Mamamatay kami kasama mo. Kaya pasensya ka na. Magalit ka na kung gusto mo, pero sinusubukan na kita. Suko na ako, Bert. Suko na ako. Popoy at Bettina hindi naman agad iniwan ni Lot-Lot si Bert. Pero ang isipan niya. Kaya naman naisip niyang iwan na si Bert sa mga kapatid niya. Naisip niyang oras naman para sila ang tumulong. Oras naman para matuto silang maging responsable sa buhay ng ibang tao bukod lamang sa kanilang mga sarili. Bing! Bing! Bing!
Anak ng... Ang aga-aga, napakaingay naman ng matandang to. Beng! 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 Oo na, sandali! Isip ka, anong oras na ba? Ay, bangon na nga. Oh, ano ba yun na? Bakit bang aga-aga sigaw ka ng sigaw? Banyo! Ano ka mo? Banyo! Banyo. Ay, kuya, pwede kayang mag-diaper ka na lang? Tsk, kaya lang parang mas hassle yata yun. Ang mahal pa ng diaper pang matanda. Ay, bigat-bigat mo kasi. Kita mo ba yung katawan mo sa katawan ko? Nakakapagod Huwag ka na lang masyadong uminom ng tubig buong araw para hindi ka banyo ng banyo. Banyo! Oo, teka. Pwede mag-warm up muna at masyado Tsk, paano ba to? Oh, kumapit ka 1, 2, 3. Oh, dahan-dahan Oh, ayan na. Ayan na yung higaan mo. Bibitawan na kita Ay, Diyos ko po, sa wakas. Grabe ang sakit ng likod ko. Aray ko, aray. Ay, naku. Pasensya ka na, Ano ba kasi itong nangyayari sa mga buhay natin, kuya? Parang hindi naman dapat ganito. Parang nung elementary ako, parang ang ganda naman ng buhay natin. Kailan ba nagka-leche-leche lahat? Naalala mo ba? Kailan nga ba? Sa totoo lang, hindi ko na matandaan. Pero ang pinakatanda ko ay yung araw na first time kong nagalit sa'yo. First time, tapos hindi na nawala. Naalala mo yung time na aalis si tatay ng bahay? High school yata ako nun. Tapos gusto kong sumama sa kanya. Naglagay na ako ng mga damit sa school bag ko. Tapos ayaw akong isama ni tatay. Pero nagpupumilit ako. Sinampal mo ako nun, tanda mo? Parang lumipad yung mukha ko nun Tandang-tanda ko pa rin yun kasi hindi ko gets. Bakit pinigilan mo ko? Mas gusto ko nga kay tatay. Mas gusto namin ni Jet kay tatay. Kasi siguro kung sa kanya ako sumama, baka mas maganda yung buhay ko. Kaso, ikaw bata pa lang tayo, panira ka na ng mga plano sa buhay. Gaya ngayon, kung di mo ako kinuha sa poder ng kinakasama ko, baka kahit papano may pera akong malaki ngayon. Okay lang, puro sapak, basta hitik sa laman yung bulsa ko. At least may pambili ako ng gamot, 'di ba? Pero wala Kaya, karma mo siguro yan, kuya. Aminin mo man o hindi, ikaw yung sumira ng buhay natin. At di lang ako yung nakaisip nun. Pati si Jet, saka si Kokoy, yun din ang tingin sa'yo. Magkapatid tayo. Anong sabi mo? Magkapatid tayo. Magkapatid? Di ko nga alam kung anong ibig sabihin ng magkapatid Pero kung ganitong buhay lang din naman yung dala ng pagkakaroon ng kapatid, sana pinanganak na lang akong mag-isa. Ay, teka. Anong oras na ba? Dapat nandito na si Jet Toka niya ngayong umaga O, diyan ka lang kuya. Gagayak lang ako. May lakad ako
O kuya, ngayon na tanghalian mo. Nagagalaw mo naman yung kaliwang kamay mo, di ba? Di na kita susubuan, kaya mo na yan. Naklang tokwa naman. Mag-aalauna na, wala pa rin tong si ate. Kain ka lang dyan kuya.